Yung mouse. Hello, good evening, everyone. Welcome to our live Hindi mahina. tonight, brought May to you connect daw by to something. Connect the daw. Global Pinay Success Movement. Naririnig ko si Georgie. Sorry, welcome to our live tonight, brought to you by Global Pinay Success Movement. So this is our pilot episode, and we're very, very excited and a bit nervous, but truly grateful you're here spending your time with us tonight. So we are total 5 women from the different parts of the world, 4 based in Australia and 1 in the Philippines. Although for tonight, apat lang kami, all of us have different stories, different struggles, but we have only one shared goal: to create a life beyond just surviving and start living with purpose, freedom, and choice. So before we dive into our topic tonight, let's get to know each other muna, the amazing women behind this movement. Syempre, I'll start with myself. I'm Lori, joining you from the Philippines. So I'm a former OFW, a mother of 2, and someone who once believed that working hard is enough. But until I realized I wanted more for my life and for my family. So now for my other beautiful co-hosts, please introduce yourselves. So let's hear your introduction. I'll go with Joji Joy. Please introduce yourself. Thank you. Mahina. I cannot hear you. We cannot hear you, Joji Joy. Yes. Please Mahina ang introduce internet. I don't yourself. know what's wrong. Okay, I'll go with Ida first. Ha? Please introduce yourself. Paputol-putol. Naka-live na ba tayo? Yes, we're Putol-putol. alive. Okay, Maybe so your Sis internet Jojo, connection would is you like to go first? Would you like to go first? I can introduce myself pero nawawala kayo. Okay. please Okay, go introduce ahead. yourself, sis. We can hear you. Hello? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Okay, okay. I'll introduce myself. Tagalog tayo, ano? Tagalog? Yes, yes. Mix. Wala pong Bisaya. Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. First of all, pasensya na, mukhang yung connection namin ay hindi 100%. But thank you for dito sa chance na ito na magkausap po tayo, na kami ay live. Ako po ay nasa Melbourne. Isa akong Pilipino, of course, obviously. At isa akong nanay ng 3 adult children. Tapos ang iba naming anak ay nasa Christchurch kasi nanirahan kami doon ng 17 years. And we just moved dito sa Melbourne 2 years ago, kami ni hubby. And meron kami isang daughter dito sa Melbourne, Australia. Ako po ay isang nurse, outpatient nurse dito sa Melbourne, Australia. And I'm a proud digital business owner and happy na nakita ko itong business na ito. So yan lamang po ang aking short introduction. Okay, let's go with Ayan, Grace, ikaw muna. Nawala si Sis Aida, hindi ko alam kung ano nangyari. Okay, hello everyone, good afternoon, good evening, maayong gabi, mayong adlaw sa inyong tanan, so Bisaya na yan. So, thank you so much for being here with us tonight. If you're watching right now, I truly believe na hindi ito aksidente na nakita mo itong video na to, na napanood mo kami dito sa harapan nyo. My name is Grace po. I'm a full-time dental nurse and a part-time cleaner here in Australia.
I've been living here for over 15 years. I'm a mother, a partner, and I'm building my online business on the side while busy every day doing double jobs. So ngayong gabi, we are going to be talking about isang sahod lang, sapat na ba? Join us live because we're going to talk about reality, struggles, and possible solutions para magkaroon ka ng extra income, more time, at mas magandang future para sa pamilya mo. So that's it for me. Pass to you, Sis Aida. Sis Aida, ikaw na sis. Mute ka. Naku, bakit wala sa mga signal? Oo nga eh. Sis Aida. Ako, nawala si Sis Aida. Kaya tayo Naghang yung marinig. connection niya. Can you hear me now? Ayan. Yes. Yes, I can hear you. Okay, so I think because I put it on my mobile. Can you hear echoing? Yes. No. Yes. No, I don't hear any echo. May echo. We can hear can. you. Echo ba? We can hear the echo, yeah. What can I do here? Ito na lang siguro. Patayin mo na lang yung sa ano mo. Patayin mo na lang yung sa phone mo. Okay, can you hear me now? Okay, Yeah. Yes. very good. So this is, I'm using Better. my mobile phone now. So, but that's okay. So I would like to introduce myself first. So my name is Aida. Nandito, nakabase ako ngayon sa Canberra, Australia for almost 20 years. Isa akong nanay, isang nurse, at isang proud na digital business owner. Sinimulan ko ang negosyong ito almost 1 year na. So maybe in a week's time, I will hit my first year in the business. So far, it's going good. And share ko lang po ng konti kung paano ko naisipang umpisahan ang business na ito. So, yung journey ko na ito ay hindi lang po para sa akin. Para din po ito sa aking mga anak. Ang iba po sa mga anak ko ay may special na pangangailangan. Kaya ang tawag ko rin po sa aking sarili ay special mom. So, sila po ang rason kung bakit ko inumpisahan ang negosyong ito dahil naisip ko lang, marami na akong naranasang experience sa buhay, oportunidad na naging successful naman. Pero ang inisip ko, paano kaya yung mga anak ko na wala silang parehong tsansa, yung Nawala na pagkakataon pa. Mahina ang reception? Yeah, okay. Go. Okay. Yeah, we can hear you. So hindi sila wala silang parehong oportunidad or kakayahan or potential. So kaya ang naisip kong solusyon doon ay dapat is usually we prepare our children for the road, but in my case ay parang unfortunately parang I am preparing the road for my children, kumbaga. So yun ang reason kung bakit sinimulan ko ang digital business na ito. Salamat! Wow. Thank you so much, ladies, for the introduction. So now let's go to the heart of our conversation tonight. So yung question natin na sasagutin is isang sahod lang, sapat na ba? There's something, So let's be there's a real. problem with So let's be real, maraming nakaka-relate dito. So I'll start by sharing my thoughts. So kung ako tatanungin, isang sahod lang, sapat na ba? My answer is yes and no. So yes, kasi naranasan ko siya before. I was working in Singapore as OFW, Overseas Filipino Worker, and at that time, dalawa kasi kaming kumikita. So sa simula, sapat naman yung sweldo naming dalawa. We could support our kids' education,
And pay the bills, nakakonto pa nga kami before. So, nakaka-survive kami. So, pero habang tumatagal, dun ko din nakita yung reality. Habang tumataas yung sweldo namin, mas tumataas yung mga expenses. Yung school fees ng mga bata, tapos mas malaki pa yung increase ng school fee every month kaysa sa increment namin, which is 1 year. 1 year, every year ang increment. Pero ang school fee every month, nagbabayad kami, nag-i-increase siya. Tapos may house rent, may utilities, may phone bills, may insurance, food, transport, maid, sweldo ng maid, levy ng maid. Kasi sa Singapore, merong levy ang maid. So that's $265 in a month. Sa maid namin pa lang yun. So, ang dami talaga. But, so yes, may income, pero paycheck to paycheck pa rin. So, kung may extra man, galing yan sa bonus, so hindi siya stable. Pero, pwede mo ring sabihin naman na sapat. Kung ikaw lang talaga, kung nabubuhay ka lang within your means, mag-isa ka lang din, wala kang pinag-aaral ng mga bata. So, pero for me, walang ipon, walang freedom. And that's not the life I want. So, we even thought of having part-time jobs, pero kasi hindi siya allowed sa Singapore, so bawal siya. I tried side hustles, mga networking, pero dahil sobrang stress na ako sa work ko, so wala na rin akong time and energy para magbenta-benta, di ba? So honestly, for a family, especially with kids studying in Singapore, hindi talaga sapat yung sahod. Isang sahod na. So ngayon, I'm in a different season of my life. I'm no longer an OFW. My kids are working in Singapore, and I'm so happy kasi finally I get to live a more stress-free life. So right now, I'm relying on rental income, but to be real, it's still not enough. And that's exactly why I became so devoted dito, building my online business. Kasi ayoko na bumalik yung sa cycle na kulang, pagod, tapos lagi na lang nag-aalala. I want something sustainable. Yung something that gives me control over my time and income. Although, lagi ko pa rin sinasabi na very grateful ako dun sa mga companies ko sa Singapore, kahit super stress. Kasi achievement namin yun nung kaming mag-asawa na napagtapos namin yung mga bata from nursery to college, which is hindi lahat ng parents sa Singapore nagawa yung nagawa namin. So sa online business natin, alam natin na hindi siya instant, but we know step by step we are building towards financial freedom and time freedom. So yung hindi ka na kinakabahan kung may mangyari sa'yo, yung hindi mo na kailangan na mag-compute kung kasya pa ba. So if you're listening right now sa mga audience natin, sa mga viewers, if you feel like kahit anong gawin mong kayod, parang kulang pa rin. So maybe it's time to ask yourself, hanggang dito na lang ba ako? Or gusto ko pa ba ng mas marami? Do you want more pa? So that's for me, ladies. I'll give the stage to Georgie Joy. Can you please unmute yourself? Thank you. Okay. All right. Thank you. Lori, that was really a reality story. Ako naman, para sa akin, no, kung bakit ako nag-join ng digital business na ito, more on ako sa freedom of, parang gusto ko lang, kumbaga, sabi ko sa sarili ko, hindi ko nga kayang mabasa ang isang book kahit gusto kong tapusin. I've been working 37 years sa health industry, and sa Philippines 15 years. No, kami dito. So all my life nasa health industry ako. Sa topic natin, nakikita ko rin talaga ang reality na hindi naman talaga sapat ang isa na income. Although ako sa sitwasyon ko, sa reality sitwasyon ko, retired na yung aking asawa, ako na lang nagtatrabaho, sustainable naman. May konti pang extra, but ang hinahanap ko talaga ay yung yung freedom ng time na gigising ka, you know. But sa taas din naman talaga ng bilihin natin na lalo pa sa nangyari ngayon, sa nangyayari sa mundo. I feel great na natin tong business na ito.
It's kasi bago lang ko halos dito, isang taon lang nung March. Ang nakikita ko kasi dito ay I'm slowly building slowly binibuild ko itong business na to, but I know na it will come a time na makukuha ko yung aking hinahanap na yes, financially mas stable na tayo, lalo pat ang nasa heart ko talaga ay kasi kalat yung family ko eh. Meron sa New Zealand. Gusto ko i-visit yung nanay ko. So it's not enough. We don't have that enough money na nakatabi na anytime magbi-visit tayo. And dun sa mga taong still thinking na ano ba itong business na to, napakaganda ng sistema ng business na to kasi we call it business in a box. Kasi ang kailangan mo lang talaga ay mindset para pasukin tong business na to. At libre lang na panoorin mo itong webinar na binibigay namin sa inyo. Info session ang tawag namin. At pag nakita nyo para sa inyo ito, kasi hindi mo naman kailangan mag-spend ng, I work 10 hours a day. Hindi mo kailangan mag-spend ng napakaraming oras. Kailangan mo lang ng dedication na i-study itong business na ito. At marami nag-struggle, I could see that. Kumbaga yung oras minsan nagagamit sa hindi productive way. Ako minsan, naamin ko minsan di ako nakakapanood ng ating mga libreng free webinar. Yung mga Millionaires Mastermind natin, hindi ako nakakapanood. Pero I'm grateful dahil tumatakbo yung business ko at yung business natin kasi it runs on automation. So I know reality ng maraming pamilya na yun nga hindi sapat ang ating income. Kasi anytime na may emergency, may hihingi ng tulong, wala kang maibigay kasi nga wala ka namang ganun kalaking savings. So, yun yung aking intake. This is a reality na talagang hindi sapat ang ating kinikita, and then having found this business, itong digital business, I'm so grateful to God na nakita ko to. Kaya nga nandito kami para sabihin sa inyo na itong businesses na to, marami na kami nakitang nagbago ang buhay because of this. And reach out lang kayo sa amin. Nandyan lahat ng aming website para maano nyo kung ano ba itong business na to. And we're here to help you. We have a big help na community na tutulong sa inyo. I-pass on ko kay Sis Aida, tama ba? Sis Lori? Yes, sis. Sis Aida, please unmute yourself. Thank you. Okay, I'm back. So, ang tanong is, isang sahod lang sapat na ba? Okay. For me, kung ako lang if I'm only thinking of myself, of course, isang sahod sapat na kasi after all, matipid naman ako, I can live frugal life, sanay ako sa hirap. But, sa panahon ngayon na sa mga single mom, at sa panahon ngayon na yung ano bang tawag nun, inflation rate ay tumataas pero yung sahod ay hindi naman nakikisabay, hindi sapat ang isang sahod. Hindi dahil sa maluho tayo, kundi dahil nga dapat mayroon tayong upkeep na dapat i-maintain yung mga bilihin. Tumataas yung presyo. May mga responsibilidad tayo sa pamilya, sa mga anak natin, na gusto rin natin magkaroon sila ng magandang or maayos na kinabukasan. Kasi kung isipin mo, yung sa sahod lang, saan ba talaga yun napupunta? Okay, sa bills. Maraming types of bills dito alam ba, kung dito ka sa abroad, sasabihin nila, nasa abroad naman, maganda ang buhay niyan. But no, halimbawa, kung ang sahod mo dito is 1,000 pero ang cost of living naman is 999, so wala ring matitira.
Tapos sa pagkain, halimbawa ako ang mga teenager ko ang lalakas kumain. Tapos yung pamasahe pa doon sa mga nagbabas. At tapos kung dito sa lugar natin is halos lahat dito nagda-drive, so yung gasolina, saka alam nyo naman ngayon yung gasolina tumaas yung presyo. At yung iba't iba pang mga obligasyon natin sa pamilya. At kadalasan, kulang pa talaga. Walang naiipon, wala tayong yung tinatawag na safety net na kung halimbawa, kung anong mangyari, mayroon tayong mapagkukunan. So, kumbaga, hanggang saan aabot ang iisang income lang, income stream. So, dito na pumapasok ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ibang pinagkukunan ng kita. At saka maswerte tayo na natagpuan natin tong business na to kasi hindi na tayo kailangan pang umpisa pa ng isa pang trabaho na kagaya ng trabaho natin ngayon, current job natin na talagang full-time is talagang kung halos ang iba dyan is kayod kalabaw talaga. So maganda talaga itong business na to na natagpuan natin kasi you work on your own terms. Nagkakaroon tayo ng options, security at saka yung peace of mind na tinatawag. So, pag may extra income ka, ibig sabihin may pang-emergency. For example, magkasakit. Yung magkasakit ka or magkasakit yung mga anak mo, meron kang pampagamot. Dito naman sa Australia, ang basic, ang libre na lang naman dito is yung basic healthcare. Tapos yung ibang aspect ng healthcare is hindi naman libre. And then, dyan napapasok yung health insurance. Maka-afford ka na ng health insurance. And then, may pang-invest ka pa sa future. For example, real estate, stocks, at kung ano na pa, pwede ka mag-diversify ng business. At may extra ka pa para sa pamilya mo. What I mean is, makakasave ka pa. At yun na nga, at higit sa lahat, hindi ka aasa lang sa iisang source lang. Pero hindi nangangailangan na kailangan nating iwan agad yung ating trabaho. Yung current job natin ay napaka-importante din kasi ito yung nagmi-maintain ng ating, at sa una, ito yung mag-maintain ng ating side hustle na ito. Kasi ang goal dyan is hindi lang basta kumita, kundi magkaroon tayo ng freedom, choices sa buhay at saka stability. At most importantly, magkaroon tayo ng legacy na pwede nating iwanan sa ating pamilya. Kaya para sa akin, isang sahod lang, good start na yon, pero hindi pa sapat if yung sa long term na buhay na gusto natin, hindi sapat. Thank you. Back to you, Graceful. Yes, Ida. Yes. Talagang pag-uusapan natin ngayon is talagang pinaka-subok sa puso. Alam yung pasok sa puso natin. Kasi for me, to be honest, no, sa mga walang utang, yes. Sapat sa kanila, lalo na yung may mga malalaking sahod, sapat sa kanila yung isang sahod lang. Pero for me kasi, before ko natagpuan itong business na to, na-scam ako, ang laki ng pera na nawala sa akin. So, nagkautang, kailangang bayaran, dubli-dubli trabaho. Kaya hindi na sapat sa akin ng isang sahod sa panahon ngayon. Kasi daming bayaran left and right. Not because we're not working hard, but because life is getting more expensive. Sabi nga ng mga ladies dito sa harapan nyo, yung mga bills, yung kuryente, lalo na sa renta namin dito, ang renta namin is double price, triple price sa Pilipinas, yung monthly, at hindi siya monthly sa amin sa Australia, weekly. So, ang hirap, di ba? And then, napakataas. Alam mo, as a mom,
I want to provide more for my daughter, you know, hindi lang yung financially, pero gusto ko rin yung more time na maraming oras, maraming memories together with them. And then, paano ko siya magagawa kung trabaho na lang lagi. Tapos ang kapalit naman doon sa presence na yun at saka mga memories is yung oras ko na wala sa katabi niya. So, you know, na-realize ko na I needed to open something new. Kaya nakita ko itong business 2 years ago. And then, to be honest, hindi ko siya pinansin agad. Kasi akala ko, scam na naman. Gawa nga nang naloko ako dati. So, naturally, natatakot na akong subukan ulit. So, duda na ako sa lahat. Lalo na pag sinasabing pag-usapan natin yung mga online business, sabi ko sa sarili ko, baka ganito na naman, baka mawalan lang ulit ako. You know, ang pera hindi siya madaling hanapin. Mahirap siyang hanapin. Tudok hard ka talaga. Pawis, ang dami pang pawis na lalabas sa katawan mo bago ka makapag pera. So, you know, deep inside, I was looking for something better. Because even if I was scared, so after some time, nag-decide na rin ako na naghanap na naman ako ulit, maging open ako ulit sa mga bagong opportunity. So, hindi ako nagmamadali. Inintindi ko muna siya. Tapos, meron naman tayong business overview, di ba? So, kailangan mo siyang panuorin. Intindihin mo talaga. So, nagsusuri ako kung legit ba talaga ang business na to. So, natagpuan ko siya at nalaman ko siya na this is legit talaga. Kasi, nakikita mo sa community natin, we are over 278,000 people in there. So, sinong magsasabi na scam? Sa lahat ng nandiyan, ang laki-laki na makikita, nakikita natin, yung iba nakapagbayad na ng mga mortgage, nakabili ng mga ilang bahay, nakapag-travel na around the world because of this business. So for me, now I'm building something on the side, slowly, step by step, that gives me hope again. More flexibility and more extra income for my family. Kasi yun na nga, tutulong pa tayo sa Pinas. Meron tayong dito sa Australia na kailangan din natin mga bills bayaran. Diba? So thank you so much. Before we end, I just want to say that this is not a job offer. Hindi po kami nag-offer dito sa harapan nyo ng trabaho, okay? Just to remind everybody who is watching right now, this is real business. Ino-offer po namin sa inyo ang real legitimate business. Unlike any other businesses po, there is an investment to start. Okay, so for example, we can easily buy and spend 149 USD eating outside, or buying shoes that will last you for a month or two. And then, but this 149 USD one-time membership fee, this is your lifetime access to a training, mentorship, coaching, and tested and proven system na ginagamit ng lahat na nasa community namin. So, my question is, are you willing to invest in your future? Sa lahat ng mga nanonood, are you willing to invest in your future? So if you're curious and you want to understand how this works, we invite you to watch the free 20 minutes business overview we watched before we started the business. You can see our website there on the screen. You can choose one of us kung saan kayo naging resonate at kung sino ang gusto mong maka-work. So you can connect with one of us or simply message us directly into our Facebook Messenger, okay? And then simply message us directly and we will guide you step by step. So thank you everyone for watching us tonight, wherever you are right now. See you again in our next episode. Have a lovely evening. Goodbye and good night, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye.